And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. Kumpirmado na mga kababayan, espiya at hacker ng bansang China mga kapatid, nandito na sa loob ng Pilipinas. Naku po mga kababayan, napakadelikado na po talaga ng panahon ngayon, kaya dapat mag-ingat tayo mga kapatid. At hindi lang yan mga kababayan ha, ayon sa ating PNP, isa po itong seryosong banta mga kapatid sa ating national security. Kumbaga mga kababayan, nasa delikadong sitwasyon ngayon ang ating national security dahil nga mga kapatid, ayon dito sa PNP, meron po silang na-discover na kahina-hinala, o hindi lang kahina-hinala mga kababayan kundi mga impormasyon mga kapatid na nakuha na di umano or sinubukan umanong kunin nitong espiya ng bansang China. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video, para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at abigyan natin ng ating opinion at reaction. Natapos ang PNP Anti-Cybercrime Group ang pagsuri sa mga gadget na nakuha sa Chinese national na hinihinalang espiya na nahuli ng CIDG sa Makati. Okay. Base sa resulta ng pagsusuri, nakitaan ng illegal interception at misuse of devices ang Chinese na si Yu Hangyu na paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Alam nyo mga kababayan, hindi lang Pilipinas ang may issue ngayon ng cyber hacking mga kapatid. Actually mga kababayan, marami na ring bansa ang nagko-complain ngayon dito sa bansang China dahil nga sa mga attempt ng China mga kababayan na i-hack itong mga firewall nitong mga bansang ito. Kanya nga lang mga kapatid, naiiba po ang Pilipinas. Alam nyo kung bakit mga kapatid? Dahil mismong hacker at espiya ng China inandito mismo mga kapatid sa loob ng ating bakuran. Na kung saan mga kababayan, pag-alagala lang sila dyan sa kahit saang lugar ng ating bansa. Dahil nga mga kapatid, sobrang open kasi ng Pilipinas dito sa mga Chinese na ito. At alam nyo na mga kababayan kung sino ang pasimuno ng pagbubukas ng pinto ng Pilipinas para sa mga Chinese na ito. Diba? Alam nyo na mga kapatid, walang iba kundi si former President Duterte. Tuloy. Nakitaan din sa nakuhang mga gadget na mga kahina-hinalang larawan, video, audio at mga application. Subalit tumanggi ang ACG na idetalye kung ano-ano ang mga laman ng mga larawan at video. Nako mga kapatid, malamang sa malamang yan mga kababayan, meron silang sinusurveillance dito. Marami silang sinusurveillance dito sa loob ng ating bansa. Na kung saan mga kapatid, hindi pwedeng isa publiko ito ng ating mga otoridad dahil ito po ay sensitibo mga kababayan. Normal lang po yan mga kapatid na hindi dapat yan pinapublic yung mga bagay na yan para to avoid awareness mga kababayan dito sa mga iba pang mga espiyang Chinese. Diba? Natural lang po yan mga kapatid. Pero hindi natin pwedeng ma-deny ang katotohanan mga kababayan na itong mga Chinese na ito, itong mga espiya ng bansang China ay nakakakuha na talaga ng mga impormasyon na sensitibo dito sa loob ng ating bansa mga kapatid. Diba? Kasi nga mga kababayan, meron kasi sila ditong koneksyon mismo sa mga ahensya ng ating gobyerno. Diba? Kaya nga ang Pogo mga kapatid, lumaki yan nakapagpatayo sila ng kanilang multi-billion na mga Pogo Hub dyan dahil mga kababayan sa lakas ng kanilang koneksyon sa loob ng ating bansa. At ito na ngayon mga kababayan, maging espiya ng China, ginagawa na lang normal yung pagpasok nila dito sa loob ng ating bansa. At dahil yan mga kababayan sa kagagawan ni former President Duterte. Di ba? Aminin na natin mga kapatid, sila talaga ang pinag-ugatan yan at magpahanggang ngayon mga kapatid.
magpahanggang ngayon. Sila pa rin ang nagfa-facilitate niyan. No, isa sila sa mga nagiging daan dito nitong mga Chinese na ito, mga kababayan. Nitong nakaraan nga lang pumutok ang balita, mga kapatid, na itong Davao di Umano, nagiging daanan ng mga illegal na mga Chinese na pumapasok sa ating bansa. Di ba? Somewhere in Mindanao talaga, mga kababayan, yung nagiging entrance ngayon nitong mga Chinese, no, na may masamang hangarin sa ating bansa. No? Nasa balita yan, putok na putok lagi yan, mga kababayan. Kung hindi ako nagkakamali nitong last July lang, mga kababayan, ilan yung nabalita diyan na pumasok, no, nag-attempt na pumasok dito sa ating bansa. Hindi lang nag-attempt, nakapasok na talaga, mga kababayan, gamit yung kanilang mga peking dokumento. At saan yun, mga kapatid? Galing din sa Davao. 'Di ba? Somewhere in Davao din, mga kababayan, yung pinanggalingan ng mga Chinese na ito. At bakit Davao, mga kapatid? Kasi nga, 'di ba, kilala naman natin kung sino ang tuta ng China dito sa ating bansa at kung saan sila nakatira. Hindi ba, mga kababayan, nasa Davao ang former president? 'Di ba? Lahat ng sangkot sa illegal na gawain ng mga Chinese ito, mga kapatid. 'Di ba may picture si former president? 'Di ba, mga kapatid? Ay, yung manager, mga kababayan, ng Pogo sa Pampanga, saan ba nag-attempt na dumaan palabas ng bansa, mga kapatid? Di ba sa Davao, mga kapatid? Ngayon, mga kababayan, ito ang mahirap dito. No? Yung ating gobyerno gumagawa ng paraan para sugpuin ito. Kanya nga lang, isa din sa ating mga kababayan dito, mga kapatid, ang nagpa-facilitate niyan para lumakas sila. Kasi nga, mga kababayan, nakikiisa kasi din itong mga kababayan natin, no, na i-destabilize ang government ni Marcos para makabalik, no, itong mga Chinese sa loob ng ating bansa. Pero inyo, mga kababayan, nandyan pa si Marcos, pero tuloy-tuloy itong mga gawain ng mga Chinese na ito. Kasi nga, mga kapatid, meron kasing tumutulong. Di ba? Meron kasing tumutulong. At pinapangalandakan pa sa atin, mga kababayan, na kaibigan natin ang China. Di ba? Ngayon, ito na. Nalalagay tayo ngayon, mga kababayan, sa alanganin dahil sa kagagawan nila na tumutulong nitong mga Chinese na ito. Hindi talaga natin maaalis dito ang pangalan ni Duterte, mga kapatid, sa mga ganitong issue dahil alam natin na sila ang pasimuno ng mga katarantaduhang ito. Di ba? Ano sabi ni Alice Go? Si Alice Go na mismo nag-admit, mga kababayan, si Duterte ang tumulong sa kanya. Ano ba si Alice Go ngayon? Wanted, mga kapatid. Di ba? Sino ba yun? Si Cassandra. No? Sino ba ang abogado niya? 'Di ba si Roque? Kaya, mga kapatid, hindi talaga pwedeng alisin, no? Or hindi ko talaga pwedeng hindi banggitin ang pangalan ni Duterte, mga kababayan, tuwing ganito ang issue na aking tinatapik dito dahil sila naman talaga, mga kapatid, no, ang pinag-ugatan nito. 'Di ba? Sino ba ang nag-legalize ng Pogo? 'Di ba si Digong? Real talk lang to, mga kababayan. Hindi po ito pamumulitika. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Kasalanan mismo ni Duterte ito. Di ba? Napakagaan niya sa mga Chinese. Kasi nga, mga kababayan, tuta siya ng bansang China. Hindi naman natin mababansagan niya na tuta ni Xi Jinping, mga kapatid. Kung hindi lang din dahil sa kanyang mga ginawa. Di ba? Pinakita niya lahat eh. Diba? Alam lahat ng publiko, mga kababayan, na si Duterte maka-China talaga. Ngayon, ito na. Nasa delikadong sitwasyon yung ating bansa. No? Mga grabing impormasyon na yung kanilang nakuha. Diba? Yan ang masaklap na katotohanan, mga kababayan, na kinakaharap natin ngayon. Anyway, tuloy pa natin to. Itinuturing naman ng PNP na security concern ang nadiskubreng files sa hinihinalang Chinese spy. Diba? PNP na mismo ang nagsasabi, mga kababayan.
no? At risk yung ating kuan ngayon, yung ating national security, mga kapatid. Biruin mo. Nagpapalakas tayo, no? Nagpapalakas tayo ng ating bansa. Gusto nating lumakas tayo. Pero binubunyag ito, mga kababayan, no? Ng ating ibang kababayan dito na bagong makapili, no? Nabubunyag yung ating mga secret files diyan dahil dito sa mga kagagawan nitong mga kababayan din natin na maka-pro-China. Yan ang masaklap, mga kababayan eh. Kaya hirap na hirap umangat ang ating bansa, mga kababayan, no? Kaya nahihirapan tayong makaahon, mga kapatid, no? Nahihirapan tayong umasenso dahil mismo mga kababayan lang din natin ang tumatraidor sa atin, mga kapatid. Di ba? Ganon lang yun, mga kababayan, kasimple intindihin. Kung wala sanang traidor, kanya nga lang, nasa linya na ng mga Pilipino eh. And I'm sure, mga kapatid, kahit mabura sa Pilipinas itong mga Duterte, meron pa rin uusbong dyan na panibagong magta-traidor sa ating bansa. Nakasulat na yan sa kasaysayan ng sa palad ng Pilipinas, mga kababayan. Nakatadhana na ang Pilipinas, no, para dyan. Yan ang masaklap, mga kapatid, no? Hanggat hindi nagbabago ang mga Pilipino, mga kababayan, hindi natin binago yung ating sistema, no, yung ating mentalidad, no, hindi maiiwasan to, mga kababayan, no. Maubos man ang mga Duterte, mga kapatid, meron pa rin diyang panibagong mga pangalan, no, na pagdating ng araw makikilala sila sa kanilang pagiging traidor sa bayan. Kahit sa history ng Pilipinas, mga kapatid, maraming traidor na Pilipino, no? Maraming traidor na mga Pilipinong pinagkanulo ang ating bansa. Pero ganun pa man, nanaig pa rin, no? Nanaig pa rin tayo laban dito sa mga dayuhan. Pero ewan ko lang ngayon, mga kababayan, no? Kung patuloy na magiging ganito ang sistema ng ating bansa, mga kapatid, nako, mas nanaisin ko na lang siguro, mga kababayan, na sakupin na lang tayo ng Amerika. 'Di ba? Kung para sa sakupin tayo ng China, kasi itong China, mga kababayan, wala naman itong gustong gawin talaga. Sakupin talaga ang Pilipinas, mga kapatid, no? That's why galit na galit sila tuwing may mga binibigay na pabor ang Amerika sa atin, kasi gusto nila, mga kababayan, sila, no, ang sumakop sa atin. 'Di ba? Sila yung makakuha ng Pilipinas. Kasi gusto nila tayong gamitin at gusto nilang higupin lahat ng meron ang Pilipinas, mga kapatid. Kaya kung ako ang papipiliin, mga kababayan, in my personal opinion lang, no, mas gugustuhin ko pang sakupin tayo ng Amerika, 'di ba? Kaysa sakupin tayo nitong mga taga-China. 'Di ba? Pero ganun pa man, mga kapatid, hindi naman nagiging mapangahas ang Amerika eh. Hindi naman sila nagpapakita ng katraidoran sa atin eh. Bagkus nire-recognize nila tayo as long-term ally nila dito sa Asia. 'Di ba? Pero itong China, mga kababayan, tingnan nyo. Ano ang ginagawa ng mga taga-China ngayon sa atin, mga kapatid? Sinusubukan nilang sirain ang ating bansa. Ito na lang. 'Di ba? Matibay na ebidensya na yan, mga kababayan. Tuloy. The fact na he is possessing a device that is being used to intercept communication is again another concern, considering he is a foreign national. Kaya nga hindi lamang po tayo stop doon sa scamming activities. We are digging deeper to determine whether itong mga ebidensyang mga data, itong mga equipment, devices na nakuha sa atin sa kanya ay hindi lang nagagamit sa scamming activities. So hindi doon umi-stop, sir, yung ating investigation. Nakatakda namang sampahan ng panibagong reklamo ng CIDG sa korte ang Chinese suspect dahil sa mga natuklasan sa sinuring gadgets. Dapat yan, mga kababayan, huwag nang i-deport. Dito talaga ikulong yan ng panghabang buhay, mga kapatid. No? Dapat ganun talaga, mga kababayan, ang gawin. Nang sa ganun, mga kapatid, hindi pamarisan. Kasi pag pinauwi ito doon,
no, sa China, di natin namamalayan, dadaan na naman yan sa Davao para makapasok sa ating bansa. Wala eh. Ganon kasi talaga mga kapatid, no. I-deny man natin yan, pero ganon ang katotohanan, no. Tayo ayaw natin sa kanila. Pero may mga kababayan tayo na sinusuportahan sila. 'Di ba? May mga kababayan tayong mga bayaran na sinusuportahan sila. 'Di ba? Mukhang pera talaga ang Pilipino kasi mga kapatid. Hangga't hindi natin binabago ang ating sistema, no, yung ating mentalidad, no. Hangga't mukhang pera ang Pilipinas mga kababayan, mahihirapang mangkabangon ang ating bansa, no, mula sa pagkalugmok nito mga kapatid. Pero kahit papaano, no, nakakaraos naman tayo, 'di ba? Unti-unti namang gumaganda yung ating ekonomiya. Kanya nga lang, meron talagang itong mga ganitong activities kasi mga kapatid, ng mga dayuhan na gusto tayong sirain. Ito yung pumipigil talaga. Masasabi kong ito talaga yung nagiging dahilan mga kababayan kung bakit hindi makadiretso sa pag-angat ang ating bansa. Dahil dito, no? Kasi nga, meron din tayong mga kababayan na tumutulong sa kanila. Anyway guys, hanggang dito na itong video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-iwan na rin kayo dyan mga kababayan ng inyong mga komento, no, patungkol dito sa ating topic ngayon. Hanggang dito na lang. Adios.